General Kin, salamat sa iyong pagdalo. Malapit na bang matapos ang digmaan? Ang blockade na ito na tingin kong epektibo, Ginoo, ay malaki ang epekto sa kanilang ekonomiya at pananalapi at pwedeng magdulot ng gutom sa kanilang rehimen. Paano nakaapekto ang blockade sa pagtatapos ng digmaan? Napakalaki. Sa tingin ko, hindi dapat maliitin ang epekto nito sa mga Iranian. Para sa akin, dapat noon pa lang nang kinuha nilang kipot, kumilos na tayo. Ang mahalaga, nandito na tayo. Isinasagawa na natin ito. At ang realidad ay, sa totoo lang, naniniwala ako malamang ay nasa simula na tayo ng pagwawakas nito. At ang ibig kong sabihin, kapag tinitingnan mo ang sitwasyon, kung masusunod ang schedule at mangyayari ito sa loob ng 1 linggo, alam nila na babalik tayo at atakihin sila sa pamamagitan ng puwersang militar. Iyan ang unang punto. Pangalawang punto, habang tumatagal ang blockade, sa totoo lang, sila na mismo ang nakakaintindi niyan. Tinutulak nitong bumagsak ng tuluyan ng ekonomiya para sa kanila. Hindi nila kayang harapin ito at ayaw rin bumalik sa mga operasyong militar. Kaya ang mga termino ng pag-uusap, sa tingin ko kasama ang ating grupong pangnegosasyon, nung huling beses na nasa Pakistan sila, hindi pa umiiral ang blockade noon. Dapat nilang magbago ng lubusan ngayon at ang ibig ko sabihin ay gusto namin ang lahat. Ibigay niyo sa amin ang lahat. Hanggang deadline, tinatanggap mo ang obligasyong yan. Lahat, tulad ng sabi ni Pangulong Trump, hindi kami nagbibigay ng kahit anong konsesyon sa mga taong yan. Wala talaga. At hindi rin kami nagbibigay ng kahit anong tulong sa kanila. Gaya na napag-usapan kanina, ang pinakamababang halagang nabanggit sa pagpapalaya ng mga nakapris na asset ay $27 bilyong at malamang mas mataas pa ito. Si Obama, tandaan mo, nagbigay sa kanila ng halos $100 bilyong. Hindi kami nag-aalok ng pagluwag ng mga sanksyon o nagbibigay ng saklulong pang-ekonomiya. Sa hinaharap, kailangan ninyong patunayan sa amin ang pagbabago ng inyong asal. Ang kondisyon lang natin sa kasunduan ay iyon lang ang konsesyon. Dapat alisin na ito sa bokabularyo. Tigilan na ang pag-iisip ukol sa pagsalba ng imahe ng mga Iranian. Hindi dapat iyan pumapasok sa ating isipan. At siguradong hindi rin dapat iyan makita sa ating mga kilos dito. Ang tanging bagay na inililigtas natin sila ay ang ginhawang iniaalok natin. Hindi namin hinihiling na pumirma kayo ng dokumento ng pagsuko. Kapag ipinagpatuloy natin ang blockade, maniwala ka, ito. Aabot tayo sa puntong yon at hindi na magpapatuloy. Aabot tayo sa pagpatay sa inyo. Ito ang aming konsesyon. At ito na dapat ang buong konsesyon namin sa palagay ko. Papalapit na tayo dyan, Larry. Dahil hindi lang talaga nila kayang tiisin ang matinding epekto ng blockade at siguradong ayaw nilang bumalik tayo sa labanan. Sana nangyari na ito noon, pero nangyari na. Isang matalinong hakbang ng Pangulo ang bawiin ang mandato. Ibig sabihin, inilalarawan mo ang isang walang kondisyong pagsuko. Wala na silang posisyon, wala na silang impluensya sa kahit ano. Dinagawa nila ang gusto nating ipagawa sa kanila. Matutuwa ako kung tatagal ng ilang linggo ang blockade na ito, General Kin. Pwede silang magsalita ng gusto nila, wala akong pakialam. Hayaan lang magpatuloy pero panatilihin ang blockade. Magkakaroon ito ng epekto. Mauubusan sila ng mga mapagkukunan. At hindi nila kayang bayaran ang sahod ng lahat ng tauhan nila. At ang RGC, ATBP, may gusto lang akong itanong na lumitaw. Binanggit ito ni Pangulong Trump sa panayam. Ang usapin ng paghahatid ng tinatawag niyang nuclear dust, enriched uranium. Gusto naming makita yon. Nasa isa yon sa mga dokumento natin nung huling beses sa Pakistan. Posible ba yon? Ibig kong sabihin, parang mahalaga yon. Alam natin kung nasaan. Sa tingin ko, nasa Isfahan yon, nuclear area. Pero ano sa tingin mo tungkol dito? Dapat yan ang unang bagay. Mangako na bubuksan ng Strait of Hormuz. Wala kang kontrol o kapangyarihang makipantawaran dito. At imbitahan kami na pumasok sa lalong madaling panahon. Ipadala mo kung sino pang gusto mong sumama sa amin. Pupunta kami ron para kunin, gaya ng sa Libya. Dapat ito ang item isa. Palagay ko, malapit na tayo doon. At saka ang huling bagay, Gino, ay paano nga ba natin magagawa ang pagpapalit ng rehimen?
Paano natin tuluyang matatanggal ang Islamic Revolutionary Guard? Ibig kong sabihin baka ikaapat na antas na tayo, pero marami pa ring bandido, gaya ng sabi mo, pati mga pangalan at iba pa. Nasaan ang regular na hukbo dito? Paano tayo magkakaroon ng sibilyang pamahalaan? Kita mo? Kung dumanas sila ng pagbagsak na ekonomiya at nahirapan sa pagbabayad ng sahod ng libo-libong empleyado, tiyak na magdudulot ito ng pagkakabaha-bahagi sa kanila. Siyempre, kung gusto mong baguhin at yakin ang kaayusang pampolitika, ang tanghing paraan ay kunin ito sa kanila ng pisikal. Ibig sabihin nito ay magpadala ng sundalo sa lupa at may pinakita kaming mga halimbawa ng ganitong gawain. Alam natin kung paano gawin yon, pero nanghako tayong hindi ito mangyayari dahil akala natin kaya natin baguhin ang ugali nila. Kung hindi kailangan isugal, gawin ang tamang hakbang at tanggapin ang mga kaswalti na ito. Sa palagay ko, nasa tamang landas tayo. Hindi natin sigurado, pero malaki ang pressure sa rehimeng yon. Ibig ko sabihin, isa pang bagay na sa tingin ko dapat natin ginawa pero hindi natin ginawa ay hayaan ng mga Kurdo at mga Azeri na magsimulang sakupin ang isang lungsod o baryo. Tingnan natin kung magdudulot ito ng reaksyon. Wala namang masama doon. Kahit hindi magtagumpay, ipinapakita nito ang pagtutol ng mga sibilyan na may armas at handang isugal ang lahat. Oo, mahalaga parating ang kainaan ng rehimen para mapanatili natin ang kontrol sa kanilang kilos mula ngayon. Sulit na sulit nito ang lahat ng ginawa natin dito. Oo, tingnan mo ito. Para sa sakripisyo na ginawa ng ating mga tropa, ito ay isang kamangha-manghang layunin na marating. Ibinibigay ko ang kredito kay Pangulong Bush sa pagpupursige niya at paglalagay ng huling baraha na nagbigay sa atin ng lakas. Ibig ko sabihin, dinoble niya ang taya niya, yun ang ginawa niya. Pagkatapos silang harangan ng kipot ng Hormuz, bumalik siya at ginawa yun ng todo. At sigurado, binabago nito ang lahat. Oh, Gino. Siguradong sigurado, Gino. Salamat, General Kin. Gaya ng dati, talaga. Maraming salamat. Mag-usap tayo ulit sa lalong madaling panahon. Inanunsyo ng Iraq at ng CKL ang formal na pagharang sa mga daungan at baybayin ng Iran. Legal action ito. Ang mga barko ay kailangan gumalik agad sa daungan kung papaalis pa lamang sila at ihinto ang biyahe papuntang Iran kung yun ang destinasyon. Huwag labagin ang harang. Sisyasatin at ukumpiskahin ang mga barkong papunta o galing Iran. Maganda sa inspeksyon. Kung labagin ninyo ang harang, gagamit kami ng puwersa. Ipapatupad ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang batas ngayon. Sige. Ito ang bagong audio mula sa CENTCOM kung saan napapadala sa radyo ng babalang mga barko ng hukbong dagat ng Cybernete sa mga komersyal na barko tungkol sa naval blockade sa mga pantala ng Iran. Ayon sa CENTCOM, 9 na barko ang sumunod sa utos na bumalik at wala pang tumawid sa restricted area sa unang 48 oras matapos ang pagsasara. Gamit ng puwersang Amerikano ang advanced na kagamitang militar gaya ng aircraft carrier, guided missile destroyer at eroplano ng intelihensya sa pagpapatupad ng blockade. Live na yon si Matt Finn sa Dubai kasama ang Perseco. Matt? Kumusta, Emily? Ikatlong araw na ng blockade ng Amerika at wala pa ring malaking insidente dito sa Gulpo sa likod ko. Ayon sa Kepler, 4 na barko ang nakahinto sa Golpo ng Oman dahil kinukuwestiyon ang kanilang karga o koneksyon sa Iran. Nagbanta ang militar ng Iran na harangin ang trapiko sa dagat. Sa Golpo ng Persya, pati sa Dagat Pula at Golpo ng Oman, kumapapatuloy ang paghara ng zewa sa mga pantalan ng Iran. Kahapon, isang barkong Chino na may kargang lanis at chemical ang dumaan sa kipot na Hormuz. Nag-post gayon si Pangulong Trump, masaya ang China na binuksan ko ng permanente ang kipot ng Hormuz. Ginagawa ko ito para sa kanila at para sa mundo. Hindi na ito mauulit. Hindi sila mapapadala ng armas sa Iran. Si Pangulong Xi ay yayakapin ako sa ilang linggo. Matalino kaming nagtutulungan. Hindi ba ito mas mabuti kaysa mag-away? Pinipilit ng Saudi Arabia ang ZEWA na itigil ang blockade. Ayon sa Reuters, may delegasyon mula Pakistan na nasa Iran para sa negosasyon. Tungkol sa tigil putukan na magtatapos sa susunod na linggo, ayon sa Bloomberg, pinag-iisipan ng Estados Unidos at Iran na palawigin ito ng 15 araw, pero ayon sa Fox News, hindi pa pormal na pumapayag ang Washington. Patuloy pa rin ang pag-uusap ng mga bansa.
para sa kasunduan. Ngayon, sinabi ng United Arab Emirates na pinapalakas nila ang relasyon nila sa Estados Unidos at maaring sumama sa kanila kung magkakaroon ng paggamit ng puwersa sa Golpo. Sa'yo na. Matt Finn, salamat at ingat.